Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay. Medyo nga may kalaguan na nga rin pala yung mga damo dito sa may subdivision namin. Wala nga rin palang schedule si Kuya Toto na ginagawa kaya siya na lang daw muna ang magpapala at lilinisan niya. Medyo may kabilisan din talagang tumubo ang mga damo lalo't nag-uulan. Nagtimpla na nga din pala ako ng kape at may natira nga din pala akong saba ditong nilaga at pinigay ko na muna kay Kuya Toto para kahit papaano man ay may maalmusal. Medyo may kainitan na nga rin pala ngayong araw kaya aalis na nga lang din muna ako at bibili ako ng maiulam namin ng jowa ko. Etong mga oras na nga rin pala ito medyo nagmamadali na rin ako at may schedule pa si Dior. Ngayong araw na ito nga pala ay pangalawang stud ni Dior. Pagkadating ko nga din pala dito sa palengke ay buti na nga lang din talaga at napakarami pang display na maiulam. Sa halos araw-araw na nga rin talaga ng pag-iisip ng ulam minsan talaga ay nahihirapan din akong mag-isip. Kaya kung anong na nga lang din pala yung sumagi sa utak ko na bibiling maiulam ayun na lang din yung binibili ko. Tinolang manok na nga rin pala yung naisip ko at bumili na nga lang din pala ako ng isang perasong sayote at may kamahalan pa din ang kilo. Buti na nga lang dito sa may palengke ng Palo Alto ay talaga namang napakaraming tindang mga gulay at lagi pang mga bago. Kaya talagang pag namimili talaga ako ay pumipili ako ng tindahan na maraming tindang gulay at para kahit pa paano ay laging fresh yung mga gulay. Napaka-importante kasi nang mabibili mo ay laging sariwa para kahit pa paano man ay masarap kainin. After ko nga lang din palang galing ng palengke ay naglinis na nga lang din muna ako dito ng kulungan ni Dior. Halos kadalasan din talaga naman na lagi nililinisan yung kulungan ni Dior at medyo may kahirapan nga lang din talagang hilahin. Lalo pa ngayon at pinagbubuntis si Dior yung kanyang baby. Sana nga din sa pagbubuntis si Dior ay madami siyang anak at nakakatuwa din naman kasi pag marami sila. Kadalasan din talaga ay naisip ko ay napapagod na rin ako mag-alaga pero pag nakikita ko silang masaya ay talagang nawawala yung pagod ko. Nagasikaso na nga rin pala ako at magluluto na ako at halos anong oras na rin. Naalala ko nga rin pala na sabi sa akin nung mag-iisad kay Dior alas 3 daw ng hapon sila pupunta at halos anong oras na rin ito. Minsan din talaga ay may pagkatagalan din talaga akong magluto at minsan din kasi ay may iba akong ginagawa. Mahigit kalahating buong manok na nga lang din pala yung binili ko. Ako din kasi ay may kahinaan sa pagkain ng kanin at malakas din talaga akong mag-ulam at doon na lang din ako bumabawi. Tamang-tama nga rin pala itong nabili kong sayoting napakalaki at saktong-sakto lang din sa akin lulutuing tinola. Kahit nga medyo may katigasan ng balat at buti na nga lang din talaga at nahiwa ko naman ng maayos. Ang inuuna ko rin talaga pag nagluluto muna ako ay ginigisa ko na nga lang din muna yung mga samya ng tinola. Bago nga din pala ako magluto ng manok ay talaga namang nililinisan ko ng mabuti at ayaw ko nung may dugo pa pag gigisahin ko na. Naaalala ko lang din talaga yung mga tinuturo ng nanay ko nung nagluluto ako sa amin sa Mindoro at talaga nang napakamitikulosa ng nanay ko sa pagluluto. Maikwento ko nga lang din pala ay napakamitikulosa talaga ng nanay ko at pati isda ay sinasabon pag hinuhugasan. Ang nanay ko kasi ay ayaw talaga nun sa malansa at kaya talagang pati isda ay sinasabon pag hinuhugasan niya at hindi ko alam kung bakit ganun yung ginagawa niya. Pagkatapos ko nga din palang magisa itong tinola, inilagyan ko na nga rin pala ng mga samya para kahit papaano man ay pakukuluin ko na nga lang din talaga at okay na. Nagchat na nga rin pala yung mag-iisad kay Dior at nilabas ko na nga lang din muna sa labas si Dior para kahit papaano man ay makapagpahangin bago siya ma-stud. Ito kasi still talaga naman pag lumalabas ako ay lagi nang gusto yan sasama at kaya inuunahan ko na siya at nilalabas ko para hindi na tumalon sa kulungan. Halos ilang minuto nga rin pala at dumating na nga rin pala yung may-ari ng aso at in-stud na si Dior. Buti na nga lang din talaga at sa pangalawang stud kay Dior medyo hindi na nahirapan yung naghahawak at talagang medyo sanay na nga rin daw. Nung mga unang stud nga kay Dior ginamitan pa nga ng towel at ngayon hindi na at mabait na nga naman daw si Dior at hindi naman mangangagat. Pagkatapos nga din palang malak ni Dior dun sa papi ay iniwanan na nga rin muna ng may-ari at tinali na nga lang muna dito sa may gilid. Habang hindi pa nga nagbibitaw si Dior kinuha ko na nga rin muna yung pambayad para kahit pa paano pagtapos ay diretsong uwi na rin yung nag-stud kay Dior. Medyo may kalakihan lang din talaga yung nag-stud kay Dior kaya talaga namang pagod na pagod si Dior pagkatapos. Talaga namang napakaganda nitong nag-stud kay Dior. Talaga naman chokon-choko at pati ilong niya ay choco din. Medyo may kakulitan nga lang din talaga yung nag-stud kay Dior. Talaga namang binabatak si Dior. Talaga namang pagod na pagod at halos hinihingal na din siya. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panunood. Bye-bye!